Magandang gabi po o araw sa ating lahat. Ngayon po ang unang araw ng taon 2025. Kaya bilang panimula, nais ko sanang batiin ang lahat ng Happy New Year. At sa sandaling ito, nais ko sana magkaroon po tayo ng reflection sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya kay Kristo. At maganda magkaroon din ho tayo ng positive perspective kung ano ho ang nilaan ng Diyos para sa atin sa panghinaharap. Ito pong nakaraang taon, maaring puspos ho ito ng mga tagumpay, biyaya sa ating buhay, pero may kaakibat din ng mga challenges, no? Mga pagsubok, mga hamon ng buhay, no? Ika nga meron triumphs, meron ding trials. Sa mga ilan, maaaring ito po'y panahon ng paglago at pagdiriwang. Sa iba naman, maaaring ito'y naging panahon ng matinding test o kaya matagal na panahon na pag-aantay. Ano man ang sitwasyon po natin nung nakaraan, one thing is sure, ang ating Panginoon ay napakatapat at ano man ang kanyang plinano sa atin ay kanya hong tatapusin. At whatever it is that He planned to accomplish, the Bible tells us that whatever He started to do in our lives, He will also bring it to completion. Ito po isang napakalinaw na pangako. Sa makatuwid, sa sandaling ito, hindi pa rin tapos ang Diyos sa ating buhay. No? At napakarami pa ho niyang nais na ma-accomplish sa atin. Kaya kinakailangan tayo po'y umusad ng pananampalataya. Maganda ho, ating kong pagbulay-bulay ang isang talata sa Book of Isaiah, chapter 43, 18 and 19. Ito po nakasulat sa wikang Ingles. Quote, "Forget the former things and do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive?" Unquote. Ito po ay binikas ng isang propeta sa ngalan ng ating Panginoon sa bayan ng Israel. Ito po isa sa mga wika nga prophetic utterances ng propetang Esias. No? At ito po yung naganap habang sila ay bihag sa Babylonia. Sa makatuwid, ito po yung panahon ng talagang napakalaking kawalan at walang katiyakan, lalong-lalo na sa kanilang kinabukasan. Kasi nakita po nila yung malaking pagwasak ng kanilang bayan at ngayon sila'y naninirahan na sa isang foreign land, no? At mga bihag pa dito po sa ating tinatawag na Babylonia, no? Pero sa gitna ng lahat ng mga ito, ng kawalang pag-asa, niremind sila ng ating Diyos ng kanyang katapatan. In fact, tinawag po ng ating Diyos ang atensyon ng bayang Israel, lalo na doon sa Exodus, na kung saan kanyang niligtas ang mga ninuno ng bayang Israel mula sa pagkakabihag sa Ehipto. At hinati pa ang pulang tubig, no? O dagat, the Red Sea. No? Pero ang medyo kakaiba dito, sabi ng Diyos, gagawa siya ng bago. He is going to do something new. At hindi lang something new, ito pong something new na ito is even greater. Mas higit pa doon sa tinatawag na redemption of the people of Israel from Egypt. No? He will do a new thing, a new work of redemption, a new work of restoration. No? Alam niyo ho, itong mensaheng ito ay napaka-relevant ho sa ating panahon ngayon dahil gaya ho ng bayang Israel, maring we may be tempted na manatili sa nakaraan, sa ating mga tagumpay, mga accomplishments, pwede rin sa ating mga failures
yung ating pagsisisi o kaya yung miss opportunity, yung na-miss natin yung pagkakataon, no? Pero ang panyaya ho ng Panginoon sa kanyang bayan ay napakalinaw, ano ho. At ang kanya sinabi, ako ang Diyos na laging gumagawa ng bago. I create something new, no? Kaya nga siguro sa bagong taon na ito, maring ang ilan sa atin ay nadidistract sa ating nakaraan. Tinatawag ko tayo ng Panginoon to focus our shift doon sa ating nakaraan, what lies behind, to what lies ahead. Ano po ba ang plano ng Diyos sa atin sa bagong taon at sa mga susunod pa na taon? At syempre, kinakailangan kaakibat dito yung ating pagtitiwala sa kanyang plano. Dahil ang kanyang plano ay lagi hong mabuti para sa atin. It's always good for all of us. Our God is a good God. Ano? Kaya magpalay-bulayan natin. Ano ba yung mga former things na nais ng Diyos na ating i-release, bitiwan, i-let go. Ito po ba yung mga kabiguan? Ito po ba yung mga missed opportunities natin, mga failures? O baka naman we basks on the laurels, no, of the past, yung mga tagumpay natin at tayo nagiging komportable na wika nga, no, sa mga tagumpay natin ng mga nakaraan. Ngayon, sa bagong taon, hinihiling po tayo ng Diyos na buksan natin ating mga mata dahil kadalasan parang imperceptible, hindi makita o minsan na i-eclipse yung ating vision, no? Pero nais ng Diyos, buksan natin ang ating mga mata sa mga bagong bagay na Kanya hong ginagawa sa ating buhay. Halimbawa ako, no? Meron akong ipinangako ang Diyos sa Philippians chapter 3, 13 and 14 sa ating lahat. At maganda rito, pangako po ito, no? Pero itong kanyang pangako, tila baga, may kaakibat na call to action on our part. Ito po'y hindi lang pangako, kundi meron din po tayong part or tungkulin. Ano? Halimbawa, ganito pong sinulat ni Apostol Pablo, no? Forgetting what lies behind and straining toward what lies ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Magandang reflection na ito kasi tulad ni Apostol Pablo, tayo po'y tinatawag ng Diyos na to move forward, umusad. At yung pag-uusad natin talagang with faith, with intentionality. Kasi si Pablo meron siyang intention, may layon siya. At saka meron siyang commitment, talagang determined ho siya. No? Halimbawa ho, ano ba ang mapupulot natin na prinsipyo dito sa mga talatang ating nabasa? Una, kailangan atin pong yakapin ang pangako ng Diyos. No? Ano po ba ang pangako ng Diyos? No? Kasi marami hong pangako ang Diyos sa atin. No? Gaya sa bayang Israel, tinawag ang bayang ito na magtiwala sa Diyos na lumilikha ng mga bagong bagay. No? Gayon din, tayo po'y inaanyayaan ng Panginoon na magtiwala sa kanyang pangako. Lalong-lalo na sa ating kinabukasan. Naalala ko tuloy yung Jeremias 29:11. No? At I quote, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper and not to harm. Plans to give you hope and a future." Wow, ganda ho nito, no? Kasi minsan, hindi ho natin discern yung kabuuang plano ng Diyos. Parang isang pintor, ano, na nagtatrabaho sa kanyang pagpipinta sa kanyang canvas. Minsan, hindi ho natin maunawaan ano ba yung kanyang pinipinta, no? Yung kanyang mga guhit, yung kulay. Pero yung artist po, nakikita niya yung masterpiece sa kanyang isip pa lang at kanyang pinipinta, no?
Bagamat of course may proseso, hindi naman biglaan, ano ho, wika nga, no? Kundi it takes time, no? It takes siguro layers upon layer of colors, no? Gayun din naman, ganun din po ang Diyos sa ating buhay. Maganda makita natin ang kabuang larawan. Bagamat hindi ho natin nakikita kung anong kanyang ginagawa sa ating buhay, pero one step at a time na unfold ng Diyos, no, yung kanyang plano para ho sa atin, no. Another thing perhaps, no, may another implication of principle, no. Ito po yung action na intentional on our part. Kasi yung pag tayo po uusad, talagang this requires a great deal of effort. At hindi lang effort lang, may kaakibat itong prayer ng pananampalataya or faith on our part. Sabi ko ni Apostol Pablo, press on. Magpursigi. And this reminds us that spiritual growth or God's plan or purposes in our lives to be accomplished really involves a great deal of perseverance on our part. Parang isang magsasaka ito, no? Na naghahanda po siya sa panibagong season. At hindi lang basta umaasa sa ani, meron din siyang bahagi, no? Kailangan siya ay magtanim, kailangan trabahuin niya ang lupa, ano? Magtanim siya ng mga binhi at alagaan niya ang kanyang mga pananim. Para sa gayon, in the future, he can really hope for the harvest, no? So, ganun din naman sa ating buhay, no? Parehong-pareho, no? Ay kailangan tayo makipag-partner sa ating Diyos, no? At we partner and we take the necessary steps of faith para sa gayon naman ang kanyang plano sa ating buhay ay kanyang hong itupad, no? Finally, siguro ito po yung isa sa kinakailangan maging buhay sa ating puso. Ito po yung perceiving the new things. Kasi halimbawa ko, pinangako ko ng Diyos sa Isaiah 43 verse 19, no? Na He will do a new work in our lives. Yes. And ito pong bagong mga bagay, meron pong kaakibat din ito na, of course, part on our, meron pong part tayong involved dito, no? Halimbawa ko, no? Kinakailangan bitiwan natin, i-let go natin yung mga nakaraan, yung mga bagay na familiar, pati na yung kagaya na aking sinabi, mga positibo at saka mga negatibong karanasan sa ating buhay. And we step into the unknown. Pero we do this with a perception of the work of God in our lives, no? And this requires a great deal of faith. Kasi hindi ho natin kadalasan nakikita, nauunawaan, nababasa agad, na ang Diyos ay kumikilos. He's a God at work in our lives, no? Kaya kinakailangan we let go. Even as we perceive the new things, we let go of the past and we press on to what lies ahead. Ito pong mga nakaraan, para pong i-picture mo natin yung isang runner, na merong karga-karga o bit-bit-bit sa kanyang likod na backpack, no? Kapag ikay tumatakbo sa karera ng buhay, kinakailangan wala kang bit-bit. You must lay all them down. Gayun din, kailangan i-release natin yung mga pabigat sa ating buhay, no? At ating yakapin kung ano man ang ginagawa ng Diyos para sa ating buhay. Kasi ito po yung biyaya, yung blessings ng Diyos para sa atin. So we do not kasi minsan we embrace the past, no, instead of looking forward to what lies ahead. Tandaan mo natin, ang plano mo ng Diyos ay laging mas higit kaysa sa plano ho natin. Kaya kung tayo po'y magtiwala sa Kanya
at umusad ng may pag-asa at mayroong tinatawag na faith or expectancy, no? Knowing na ang Diyos na ating sinasamba ay patuloy na gumagawa sa ating buhay. Siguro one last verse, no, na pwede nating bulayan. Ito po yung Proverbs 3, 5, and 6. No? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. End of quote. No? So kapag tayo nagtitiwala sa Diyos, talagang requirement po dito, we surrender. Surrender our thoughts, our independence, o yung dependence natin sa ating sarili, at tayo magtitiwala lang sa Kanya. Hindi sa ating sariling dunong at kakayanan. Sa katunayan, kinakailangan tayo po'y magpasakop sa Kanya. At sabi, He will make your paths straight. No? So, trusting God requires surrender, trust, willingness to walk in faith. Siguro maganda ito maging prayer natin para sa bagong taon. No? That God help us to walk in faith in order that anuman ang plano ng Diyos sa ating buhay, Kanya hong ipatutupad. So siguro, tanungin natin ang sarili, ano po ba yung ating pinangahawakang nakaraan? O yung we cling onto something na hanggang ngayon, hindi mo natin ma-let go. Maring ito'y fear, pagdududa, pag-aalinlangan, baka kabiguan, o kaya kalungkutan. The depressions of life. No? Pwede rin yung mga positive na we become proud of mga blessings ng Diyos sa ating nakaraan. Parang yung niredeem tayo, no? Sa pagkaalipin sa Ehipto at tumawid tayo sa pulang lupa. Ano man ang mga pulang lupa ng ating buhay, sa ating buhay, na hinati ng Diyos, no? Huwag ho tayong mag-cling doon sa past. At doon, pwede tayong ma-sidetrack. Let's cling to God. Of course, ating nire-remember, no? Nire-reflect, no? Pinasasalamatan ng Diyos sa mga biyaya ng nakaraan. But not to the extent na ang ating faith or trust naroon na sa mga gawa ng mga biyaya ng nakaraan. Sa halip sa Diyos ng biyaya at himala sa ating buhay. No? Kaya nga sa bagong taon, ngayon, at magsisimula tayo first day of the new year, huwag mo natin kalimutan yung mga leksyon ng Isaiah 43:18 and 19. Ang Diyos ho ay tapat sa atin at hindi ho siya nagbabago. At ang mga plano po niya sa atin ay laging mabuti. Kaya nga magtiwala po tayo sa Kanya ng buong puso at ating pinagkakatiwala sa Kanyang gawa, sa Kanyang plano, ang ating buhay. At tayo'y nananatili sa pananampalataya. Sabi nga, let's lift our eyes to the one who has carried us through every trial and triumph of life, and trust that He will continue to guide us. Ito po, huwag natin kalilimutan mga kapatid, mga sikahinans, mga mahal sa Panginoon, na ang Diyos ay parehong Diyos nung nakaraan. Siya na Diyos na nagligtas sa bayang Israel at pinangakuan sila ng panibagong restoration at redemption. Siya rin ang Diyos na nangako sa atin na gagawa siya ng bagong mga bagay para ho Kanyang ipatupad ang Kanyang layon sa ating buhay. Ano man ang ating naging tagumpay nung nakaraan, ano man ang ating mga naging pagsubok, yung mga setbacks natin, no? Of course, yes, we thank God, of course, through them all, no? Pero ang mahalaga, we hang on to God. Always His promises, no? And let us continue to boldly trust in His plan. With hope, with commitment, with trust for 2025.
Mga kapatid, Happy New Year! Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa bagong taon. God bless us all.